Mga gintong aral na natutunan ko sa leadership training sa lead ni Sir MJ Lopez. Tara, pag-usapan natin. Future natin sobrang taas. Sobrang intense lahat ng training, sobrang dami at sobra talagang kakaiba. Isang pinakamatinding natutunan ko doon is yung tungkol sa ego. Alam ko maraming nakakaalam na kung ano yung ego. Ako dati akala ko ang ego is just a pride na kailangan mo lang siyang ibaba para maging matagumpay ka na sa buhay. Sabi nga nila, mata sa tala, paa sa lupa. So gano'n, parang gano'n lang yung ego. Yung mga nangyayari do'n, kami kasi magkakaiba kaming industriya, karamihan sa amin mga leaders. And lahat kami matataas ang ego. So sobrang hirap ng training na yun, akala namin hindi namin talaga siya matatapos. Yung isang team namin, sinabihan ako na talagang gumising sa pagkatao ko, "Sir, isa ka sa mataas na kailangan magbaba. Kaya hindi natin matapos 'to, ang taas ng ego mo." Alam mo yung pakiramdam na ako yung nag-uutos sa kanila na kasi Ibaba mo na, ibaba mo na. yun pala ako pala yung mataas, gano'n. So, sobrang kakaiba yung training na yon na talagang nagpa-realize sa'kin what is ego, na yung ego na yun, yun pala yung humahadlang sa pangarap ko. So, nung nabasag ko na yon, nung nalaman ko na yun pala yun, sabi ko, "Shit, paglabas ko, mas alam ko na yung gagawin ko." Pangalawa kong natutunan do'n is yung pass the ball. As a CEO tayo, nagha-hire tayo ng mga employees, yes. Meron tayong mga systems or mga job description para ipasa sa kanila yung bola, para magawa nila yung work ng tama. So, alam na natin lahat 'yan. Ang problema, kagaya ko dahil isa lang akong bagitong CEO, is palaging ganito yung eksena. Kumbaga sa basketball, nag-hire ako ng mga players, pinasa ko sa kanya yung bola, kung gusto na nilang i-shoot, "Wait, 'wag mong i-sho-shoot, ako dapat ang mag-shoot. Bigay mo ulit sa'kin yung bola, and then i-sho-shoot ko ngayong ganyan." 'Pag shoot ko, hindi pumasok, sisisihin ko ngayon yung player. Ikaw kasi eh. Sabi ko sa'yo, ganito yung pasa. Sabi ko kasi sa'yo, bilisan mo. 'Di ba ganyan tayong mga CEO? Rektahan na, real talk na. Aminin na natin, kaya natin ginagawa yon kasi gusto talaga natin ma-make sure na kinabukasan may trabaho pa tayo. Na we have to make sure na yung mga empleyado natin may sasahurin pagkatapos ng trabaho. Kaya we have to make sure na tayo yung laging nagsushoot. Doon sa training na yon, doon ko natutunan na ganito pala talaga yung tamang paraan ng paglalaro ng basketball or paglalaro sa labas ng buhay. Na 'pag nag-hire ka ng employee, tuturuan natin sila, nagga-guide natin sila para bang 'pag magso-shoot na hawakan natin yung kamay nila, "O ganito, itututok mo, para ma-shoot mo yan kailangan eksakto yung hagis mo." Ayan, so lahat ibibigay natin para dun sa employee para ma-shoot nila yon. And then 'pag game na, tayong mga may-ari lalabas na tayo. Panonoorin na natin at sasabihin natin sa kanila bago mag-umpisa ang laban, "Team, naniniwala ako sa'yo, nagtitiwala ako sa'yo na malalagpasan natin 'to, maipapanalo natin 'tong laban na 'to. Kaya tara, umpisahan na natin." So sila na yung magso-shoot, hindi man ma-shoot 'yan, ikaw mag-iisip ka, iga-guide mo ulit siya, babalikan mo siya, "Sige, okey lang 'yan team, okey lang 'yan. Gagawa tayo ng paraan, ganito lang yung gagawin natin." And ayun, magtutulungan kami as a team. Yun yung isang pinakamatinding natutunan ko dun sa lead 'no. So sobrang daming lessons, sobrang daming training, dalawa pa lang 'tong sinasabi ko. Kumbaga sa ano, mga 50 o hanggang 100 yung training dun. Pero eto yung tingin ko makakatulong din sa inyo, kaya gustong-gusto kong ibahagi sa inyo. At yung pangatlong natutunan ko dito, yung breakthrough ko, yung tungkol sa 48 hours akong gising. Yes, totoo. Hindi ako makatulog, first days, second day and third day hindi ako makatulog. Talaga yung utak ko, yung puso ko, pati katawan ko nagkokontra. Kumbaga yung katawan ko may gustong gawin, yung utak ko, tsaka yung puso ko nagkokontra na. Kumbaga parang ina-unlock na yung totoong ako. So hindi talaga ako nakatulog kakaisip dun sa dapat kong baguhin sa sarili ko. Kasi talagang tinodo ko yung ano,
binigay todo ko yung sarili ko dun sa training na yon kasi gusto ko talagang may magbago sa buhay ko. Tsaka siyempre 6 digit yung binayaran natin. Kaya dapat itodo na natin. So, hindi lang naman tungkol sa pera kundi dahil gusto ko talagang magbago. Gusto ko talagang may matapos na yung mga challenges na nagpapahirap sa akin para maabot yung pangarap ko. So, isa dun sa training na yun yung 48 hours akong gising. Kasi usually tayong mga CEO, aminin na natin 'no, paggising natin gigising tayo usually mga 4 or 5 AM. And then maggagawa tayo ng morning routine, and then magtatrabaho tayo, and then magla-lunch break. Minsan nakakalimutan pa nating mag-lunch break, tsaka mag-breakfast. Tapos tatakbo hanggang 5:00, then uwian na, pero sa'tin tayo yung unang nagbukas, sa pinakadulo tayo yung huling magsasara. Nakauwi na lahat ng empleyado, pero ikaw nandun ka pa sa opisina. Tama, mali? Kung di man, maaga ka man umuwi, nakita ng mga empleyado mo, maaga ka umuwi, ang aga umuwi ni sir, pero may dala kang laptop. Pag-uwi mo, ibababa mo yung laptop sa harap ng anak mo, then yung anak mo gusto kang makalaro, makasama, makausap, pero ang sasabihin mo, "Teka lang nak, nagwo-work pa ako." So tatrabahuhin mo yon hanggang 12:00, hanggang minsan hanggang umaga. Hindi alam na yun ng mga empleyado mo, 'di ba? Unti-unti na palang nasisira yung pamilya mo. So, isa sa mga breakthrough ko, alam ko kaya ko magtrabaho ng 24 hours gising. Pero dito sa training na 'to, sabi ko, "Shit, kaya ko palang gising 48 hours para lang sa pangarap ko." So, sobrang excited ako paglabas ko ng training, talagang naninibago ko sa mundo na para bang yung mga tao hindi ako maintindihan. So, basta gano'n yung feeling niya, mga kabayan. Ewan ko kung nage-gets niyo yung ibig ko sabihin. Kung hindi niyo nage-gets, tingin ko kailangan niyo ng mag-enroll or kumuha na ng leadership training kagaya ng kinuha ko. Sobrang recommended ko sa inyo kasi talagang alam ko magbabago talaga yung pananaw niyo sa negosyo niyo, sa mga karelasyon niyo, sa lahat, sa oras niyo kung paano niyo gagalaan. Yung 48 hours na yun, tingin ko mas mapapaiksi ko na hindi ko na kailangan gumising ng 48 hours. Yung tipong kahit 8 oras lang ako nagtrabaho, pero ang tinrabaho ko is parang 14 hours. So, parang ako nagkaroon ng mga magic hours. Sa susunod ko na lang ituturo, kaya kung gusto mong matutunan yan, mag-follow ka na. At kung may natutunan ka, i-share mo na rin kasi baka mamaya kailangan 'to ng iba nating kabayan, 'no? So, yun lamang. Lagi niyong tatandaan kung di yan pang international level, huwag na natin yan pag-usapan. See you in my next video. Bye-bye. Follow na. Happy anniversary nga pala. 6 years na tayo. Bye-bye. Future natin sobrang taas.